Huwag daw tayong matakot ng walang pera pag-uwi. Dahil nung nagpunta tayo dito sa abroad, ay passport lang daw ang ating dala. Hi guys, it's me again, ang inyong Manang Dabing. So, nakakamiss din ang mag-vlog guys. Palagi na lang na nalilit tayo na mag-update dito sa ating YouTube channel dahil talaga naman napaka-busy ho natin. Isa pa, malamig kasi sa labas Kung dito naman sa bahay ni Hamo, tulad ngayon ito, may pagkakataon tayo na makapag-vlog kasi nga umalis sila. So, ayan, sasamantalahin ko na para makapag-update din tayo sa ating YouTube channel. Maganda yung ating tatalakayin ngayon yung may mga nababasa tayo na passport nga lang daw yung dala natin pagpunta natin abroad at wala tayong dalang pera So, kahit na pag-uwi natin kahit walang pera pag-uwi na, sa aking opinion lang ito para bang hindi ako sang-ayon doon sa pagsabi nilang yon. Do siguro joke lang. Alam niyo yon, yung para lang may mai-post ba. Pero sa akin kasi ang hirap, 'di ba? Kaya ka nga nagpunta dito sa abroad dahil gusto mong magkaroon ng pera, gusto mong makaipon, gusto mong ay maipundar ka, 'di ba? At gusto mo na pag-uwi mo ay may dala kang pera kahit papaano. So hindi lang yung passport pag punta mo dito sa abroad, passport lang dala mo. Oo, wala kang ang pera dahil nung napunta rin ho ako dito, wala din ho akong dalang pera talaga. Totoo yun. Dahil passport lang at papeles lang yung dala natin. Nung nagpunta ho tayo dito, talagang wala tayong dalang pera. At syempre, kapag uuwi naman na tayo, may pera tayo na maiuwi sa ating pamilya, Kaya nga tayo nangarap na mag-abroad, na gusto nating mabago yung ating katayuan ng buhay, di ba? Dahil sa hirap ng buhay. Kaya sa akin, ayoko yung ganun, na lang pera na maiuwi. Lalo na sa kagaya ko na nagbabalak na rin na umuwi for good. Diba? So, sabi ko sa sarili ko, kahit kunti man lang may maiuwing pera. Hindi yung zero na uuwi na wala kang dala. So, bagay nitong taon na to, talagang gusto na rin ni Manang ninyo na magpurgot, ika nga. Kaya pinipilit natin na makaipon, kahit kunti lang. Parang tansya ko, talagang hindi tayo makakarami ng ipon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may dalawa ho tayo na pinapaaral ng mga kolehyo. So, magtatanong kayo, may Manang, may dalawa ka pa palang kolehiyo, bakit ayaw mo pang mag-stay? Yung sana mapatapos mo man lang sila bago ka umuwi. Sa tagal naman na kasi na nitong taon na to, magna 9 years ako. So, bago ako uwi, kung matutuloy ako, magna 9 years na ako. No, 'di ba? Ang tagal na rin kung tutuusin. Nung iniwan ko yung mga anak ko, yung bunso ko, parang 5 years old pa lang siya noon. So, nakakamiss din yung, alam niyo yon yung aalagaan natin sila, i-prepare natin yung kailangan nila, namimiss ko din yung mga parting yon. So, kung bibilangin mo ngayon, samahan niyo akong mag-countdown, parang totoong uuwi na at magpupurgod na si Manang, sana, payagan tayo ng nasa taas. Sabi nga nila, if God's will talaga ni God na ikaw ay uuwi. Napanalangin ko rin na sana mangyari yon. At importante, yung may dala tayong may uuwi man lang na kahit konti, basta meron, hindi yung zero. Yung hindi yung passport lang ang dala mong pagpunta rito sa abroad, tapos passport din ang uuwi ka na walang-wala man lang. So, kahit meron, konti, okay na. Basta makauwi at makapagpurgod na. Ayan. So nalagas na yung 2 buwan. Kasi yung finish contract ko guys ay sa September. So, how many months pa? Ilang months pa ang ating lalagasin para tayo ay makauwi na sa ating pamilya. So, January, February, natanggal na. Kasi malapit na yung katapusan ng February, di ba? O malalagas na yung February. So, isa tayo March, April, May, June, July, August, September. So, may 7 months pa. Ay, parang, di ba, sabi nga nila, ang panahon parang napakabilis, hindi mo namamalayan. Lalo na kung talagang super busy ka sa iyong trabaho. At talaga naman, kasi kapag dito ka sa abroad, guys, hindi mo po pwedeng palaging iniisip yung araw o oras. Kasi lalong matatagalan ka. Patay malisya ka na lang, di ba? Focus on your work, sabi nga nila, ay, napakadali na malagas ang buwan. At sasabihin natin, sasabihin natin, di ba, yung karaniwang nasasabi natin, Pasko na, kailan lang nagpasko? di ba? So, ganun lang ang gawin natin habang nandito tayo, na ikaw ay nangangarap din na makauwi na, sabi ko nga, matagal pa naman, may 7 buwan pa tayong mag-antay bago tayo mag-finish contract dito sa aking mga amo. So, alam nyo, sari-sari yung aking nararamdaman, hindi ko na alam. Kumbaga, ngayon pa lang, January pa lang, o last year pa lang, iniisip ko na kung ano yung aking idadahilan kapag ako'y nagpaalam na. Kasi unang-una, dahil sa matagal na rin tayo dito sa aking mga amo, napamahal na rin sila sa akin. Hindi man natin sila kapamilya, kapag ganyan kasi na nagtatagal tayo sa amo, pagmamahal mo na rin sa iyong trabaho unang-una at sa kanila ay magkakaroon talaga ng puwang. So, parang ang hirap
no? Kayo guys, nangangarap na rin ba kayong mag-for-good? At ano yung inyong pamamaalam kung sakali kapag uuwi na kayo? Bigyan nyo nga ako ng ng advice tungkol dyan. So, no, feel free to comment down. Lalo na sa mga nakauwi na. At last, nasabi nyo nga, nakapag-for-good na kayo. At masaya na kayo sa Pinas, ano? Ako ngayon talagang sari-sari kung ano yung aking yung sasabihin sa aking mga amo, kung ano yung idadahilan ko. Sa akin lang number 1 na idadahilan ko talaga ay yung sa family ko. Tulad natin ng mga magulang, isa din ho akong magulang na may 3 anak at may asawa. Ayan. At pasalamat tayo at ang ating asawa ay faithful naman siya. Hindi siya nagloko. So, ganun din tayo. Di ba? Sabi nga nila, trust lang. Trust lang sa mag-asawa talaga. Talagang magtiwala lang sa isa't isa. Yun talagang importante. Kapag ka nag-abroad kayo, yung mindset para sa pamilya at hindi sa kung ano paman. Hindi yung, di ba, nakapag-abroad lang ako, naku, magwawala na ako dito. Wag ho sanang ganun, ano? Kapag kayong purpose nyo sa buhay, para sa pamilya or sa pangarap mo, dun yun i-focus. Diba? Though, hindi masama, no, na magkaroon tayo ng relasyon. Pero sana, single kayo at walang asawa na iniwan dyan sa Pinas. Diba? Kung dalaga kayo, binata kayo, okay lang. Magkaroon kayo ng relasyon. At wag lang yung sabi ko nga, may sabit na. Yung may sabit kayo. Or single kayo, dapat naman yung single din yung inyong hahanapin. O, diba? Napunta tayo dito. Ang topic lang naman natin, yung passport lang yung dala mo. Tapos pag uwi mo, kahit walang pera, okay lang. Diba? Kung saan na tayo napunta. Nakikita nyo man akong nangingiti, pero syempre, may lungkot din sa aking puso, no? Lalo't mga matatanda yung aking mga amo. Diba? Sabi nga nila nung minsan, kailan lang, nabanggit minsan ng aking amo, sabi niya, paano na lang daw, para bang nagpaparamdam. Siguro, hindi ko alam kung alam din niya yung yung araw ng finish contract. So, sabi niya sa akin, paano na lang daw kung uuwi na ako, sabi niya. Tapos sabi pa niya, panibagong na naman, sabi niya, hindi kagaya sa'yo. Nagsasabi siya na ng magagandang tungkol sa akin. Parang nakaka-touch yung ganun. Na kung maari nga lang din, di ba, ayaw mo pa silang iwan. Pero syempre, may pamilya din tayo na nag-aantay, no? At susubukan din natin dahil hindi pa naman tayo masyadong matanda. So, kayang-kaya pa natin na magtrabaho. Susubukan naman natin yung ating luck, kapalaran sa ating mahal na bansa. Diba? So, siguro lahat ng trabaho, marangal na trabaho doon, pagtitinda, kung ano-ano pa man yan, basta yung alam natin na yung araw natin hindi ho nasasayang. Gumawa tayo ng pwede nating mapagkakakitaan. Kasi matatrabaho na lang natin, yung pagbibusiness, ika nga. Sana pala rin tayo kung sakaling pinasok natin yung pagbibusiness, no? Yung maitawid natin, yung pangangailangan ng ating pamilya. Sa akin naman, yun naman talaga ang napaka-importante sa akin. Yung maibigay ko, yung pangangailangan ng aking mga anak hanggang sila ay makatapos. Diba? So, napahaba si manang ninyo at ikaw, kung napadpad ka dito at nangangarap ka na rin, yung parang nagbabalak ka na rin na mag-for-good, sabay tayong mag-countdown. Diba kakayan? So, sabay tayo at ipag-pray natin na kung luluubin ng ating Panginoon, diba? Why not? Sabi nga nila, kung ang Panginoon ng kumilos, wala na tayong magagawa. Diba? Go with the flow, sabi nga. Diba? So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod na pagbablog. Ako muli ang inyong manang dabing. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa maliit na aking bahay, sana patagdag naman po ng isa. Ayan. Para naman unti-unting umaangat si manang nyo. Kahit isa-isa lang ho, no? Ayan. So, mag-ingat po tayong palagi mga kababayan ko kung saan mang panig ng mundo kayo naroon. Lalo na tayong mga OFW. Lalo na tayong mga kasambahay, ingatan natin ng todo. Ingatan nating mabuti yung ating sarili. Diba? Huwag din tayong magpabaya sa ating katawan kasi ito lang yung ating sandata para sa paggawa, sa ating pagtatrabaho. So, that's all. Bye for now. Until my next vlog. Bye-bye. Countdown, countdown. Sana will nanigad to. Diba? Bye everybody. Bye!